Winner X naman tayo. Ang problema niya ay yung ABS ay nagbi-blink. Kaya no. So ngayon dadiagnose natin kung anong binabasang error ng ABS na ito. Tayo dito sa may kanan na side, sa may clutch. Nandito yung kanyang battery. Sasalpakan natin ng coupler, tapos on natin. Pag on nyo, bibilangin nyo yung blink ng ABS kung ilan yung kanyang error. Yan, 1 2 3 4 5 6. Bali ano, ulitin natin. Yan, 1 2 3 4 5 1 2. Dalawang mabilis, 5 mabagal. Ibig sabihin 52. So yun ang error niya, 52. Tatanggalin na muna natin to. 52 ang error niya. Tapos check nyo yung mga fuse. Ito yung fuse ng ABS. Tapos fuse din ng ABS nya. Meron siyang 10 ampere at meron ding 20 ampere. Ito yung main ng yun, hindi siya putok. Ayan yung kanyang 10 ampere. Goods. Tapos itong 20 ampere buo. Ang binabasa ay yung linya papunta doon sa pinaka module nya, yung control unit ng ABS, control unit. Kaya magkakalas tayo ng cover nito para makita natin kung anong problema, bakit nailaw yung kanyang ABS. So ayan, dito natin unahin sa pagbaklas. Pinabaklas na ng kasama natin. Ito nga pala ay mga alin. Tapos dito ay may push pin bago natin makalas yung side cover na to. Tapos dito sa kabilang side, binabaklas din ng kasama natin. So kabilaan sila. Tayo ay taga video. At pagdating naman pala dito sa kanyang ring at yung sensor ay tapos sa kanyang wire papunta dun sa taas, hindi na natin yan kailangan i-check dahil may proof na tayo na ang sira ay yung 52 na error. May kailangan lang tayong tingnan dun kung may function galing sa fuse. So fast forward na tayo. So dito na tayo sa side na flarings na rin. So ayan na, natanggal na natin. Siyempre yung wire ng signal light at kailangan din tanggalin. At sa kabila naman tayo.
Pagdating sa clearance nito ay kailangan nyo lang gumamit ng plastic remover para masundot-sundot na yung kulay blue na lock nya para iwas pingas. So pag natanggal natin ito ay sa headlight na tayo diretso. Ayan, natanggal na nga natin. Siyempre yung wear ulit na signal light. At dito tayo, mayroon pa siyang pinakapaligtig. Sungkit-sungkitin nyo lang din. Ayan. At dito ay mayroon siyang push pin. Ayan. Sa kabila naman, tayo malipat para maipakita natin sa inyo ang pagtanggal ng mga cover nitong Winner X. Ayan, sungkit-sungkitin nyo lang ng dahan-dahan lang. Ayan, ganun ulit. Meron siya ulit mga push pin dyan. Tapos sa taas na tayo. Pag natanggal natin tong mga push pin at tatanggalin yung mga push pin para matanggal natin yung pinakaharapan niya, yung may kulay na puti saka pula na may blue. So sungkit-sungkitin nyo lang ulit kabilaan yan dahil mayroon yan lock na kulay blue. Ayan. So dito naman natin yan sundot-sundutin dahil nasundot-sundot na natin yung kabila para kumalas na. At ayan, kunting sundot-sundot na lang. So ito, natanggal na natin yung kulay puti na may pula na may blue at may push pin pa nga yan dito. Siyempre tusukin nyo lang tapos hugutin nyo at may malaki pang push pin yan dito sa gilid. At may screw pa yan dito sa taas. Ayan, ito yung push pin na sinasabi ko, yung malaki. Yan yung kukunin nyo dyan kabilaan para matanggal natin yung headlight. Ayan. Tapos sa taas naman tayo. Ayan, ito yung tornilyong tatanggalin pa natin, kabilaan yan. So hila pa baba. Ayan, natanggal na natin yung cover. At ito naman yung headlight tatanggalin natin. Pero bago yun, tatanggalin muna natin yung dalawang Gs para matanggal yung headlight. Ayan, tapos pag natanggal na natin yung dalawang Gs, yung socket naman tatanggalin natin para matanggal natin yung headlight. Ito yung ilalim. Ayan. Tapos tatanggalin nyo na. Ayan, hugot na yung headlight. Natanggal na natin. At dito na tayo sa socket ng ABS. Pindutin nyo lang yung kulay red para matanggal yung lock. At sabay hugot. Ito yung chichik natin, yung red na may black, yung galing fuse. Tingnan natin kung wala itong putol. At titisting natin to kung anong lakas ng battery dapat. Ganon din ang makuha natin dito. So gagamitan natin to ng test light para ma-check natin kung talagang walang putol. So ito yung test light natin, lalagay natin sa negative. Dito naman hindi kasya yung ating test light, kaya lalagyan natin ng wire para matusok natin. So ito na, nalagyan na po natin ng wire. Ngayon kailangan ay naka-on yung ignition. Ayan. So bali ang nakuha lang natin ay 12.2. Ano? Medyo nagluluko. Ayan, 12.2 sa ating test light. So ngayon testing natin siya sa multi-tester. At dito na tayo sa ating tester. Yung kulay black ilagay natin sa ground ng motor. Tapos yung pula ay dito sa ating ginamper para malaman natin kung parehas ang kuha ng ating test light.
At dito na tayo sa ating tester. Ang nakuha natin ay 13 volts. So kumpirmado ang tinatarget nating reading. So ang pinakasira talaga ay sinabi ko na lang kay sir dito na kanyang sira ay modulator. Kaya papailang ko na lang ito ng warranty sa Honda. So yon kalangis, kapag error 52, check nyo yung galing fuse papunta dito sa module. Kapag okay yung wire nang makuha ninyo yung red na may black, yan, lalagyan nyo nito para makuha nyo yung continuity o kaya voltahe. Pag okay, ibig sabihin ang pinakasira talaga ay yung kanyang module. Kaya ngayon ito ay papailan na lang natin ng warranty dahil sira na itong kanyang modulator, kaya nagbi-blink yung kanyang ABS sa panel. So yun kalangis, dito na nga tayo sa ating module. Kakalasin na natin ang module para mapalitan na. So tinatanggal na nga ng kasama natin yung bracket, 2 Gs sa baba, tapos yung sa gilid ay Gs din. Ayan. Tapos 2 banjo bolt. So hindi nga natin muna binuksan yung master cylinder para konti lang yung tumulong brake fluid. Siyempre naglagay tayo ng basahan sa tapaludo para sakaling tumulo ang brake fluid ay hindi pupunta sa kanyang mga flaring. So isang luluwagan dito sa gilid yung Gs bracket yan ng module natin. So ang banjo bolt ay linuluwagan na rin ng kasama natin. Medyo pinipersel lang ka dahil wala nang kontra sa baba sa bracket dahil natanggal na yung 2 Gs. So sa banjo bolt niya mga kalangis ay kailangan hindi mawala yung 2 washer, dahil yun pa rin ang gagamitin natin. Merong washer yan, 2. Siyempre sasahuran natin baka madaming tumulo. Kakaunti lang ang tumulo dahil hindi natin nabuksan sa taas. So ayan ang position ng kanyang brake hose, yung mga hose, yung mga lock. Bali 4 na washer yan dahil 2 banjo bolt ang tinanggal natin para makalas natin yung ating ABS. Ayan, ABS module natanggal na natin. So ito yung papalitan natin, yung pinaka module nya. At ito yung linuwagan nating Gs. Subalit may Gs pa yan sa ilalim, hindi natin naluwagan dahil dukutin sa ilalim. So tatanggalin muna natin yung Gs na yan para tuluyan na nating makalas ang dapat nating palitan. So dahil may kunting brake fluid, itapon muna natin. So yun lang yung tumulo. So ito yung sa ilalim, so medyo matigas at hindi tayo kalawiti, kaya impact na lang natin sa kasama natin para mabilis siyang matanggal. So isang baril lang nga, tanggal kagad. So ito na yung papalitan natin dahil dumating na itong ating module. Ayan ang part number. So higit kumulang mga kulang-kulang 4 na linggo bago dumating itong ating warranty dahil naligaw pa daw ito. So yun, ito na yung bagong module natin. So papakalas natin yung 2 plastic dito sa bago. Ayan, papakalas natin sa kasama natin. May taklob pa yan para hindi makapasok ang ipis. Screw lang ang gamitin nyo. Ayan. Tapos yung screw na yan ilipat natin dun sa luma na ABS dahil ipapadala natin yan sa Honda para in the
ma-eksperimento nila kung bakit nag-ilaw-ilaw yung ABS sa kanyang panel. So ito na yung bago, ikakabit na natin yan. Kung paano nyo tinanggal ay ganun nyo rin yan ikakabit. Basic na basic lang naman. Yan o, 2 Gs lang yung kumakapit sa kanya. So ito na yung luma, itabi na natin. So yan, 2 Gs. So papahigpitan na natin yan. Nakakapagod na magsalita dito. Tamang higpit lang, yung hindi na ngiwi-ngiwi yung ngipin mo. Baka maputol. So ito na, isasalpak na natin sa ating motor. Siyempre yung hose natin ng preno, kailangan yung pa rin yung plaster nya, plastada, kung ano man ang tawag sa inyo. At ang 2 washer ng banjo bolt, huwag nyong kakalimutan para hindi magtagas-tagas dyan sa unahan. At medyo napapagod na tayo magsalita, medyo fast forward tayo. So yun, naikabit na natin yung brake hose, pati yung banjo bolt. Yan yung position nya, yung 2 lock niya nakapasok dito sa butas. Yan. At dito na nga tayo sa master cylinder, makasali na tayo dito ng brake fluid. At dahil hindi tayo makasali ng brake fluid, nagsungkit-sungkit muna tayo dito sa cover nya sa taas para matanggal natin yung takip ng master cylinder at makasalin tayo ng brake fluid. Yan yung sinungkit-sungkit natin dyan para maaluan tayo magbukas ng cylinder cover. So ayan, maaluan na natin buksan yung takip ng master cylinder. At dito na nga ay mag-bleed na tayo. Yan, lagyan lang natin to ng panghigop para mabilis tayong mag-bleed. At ayan na nga, hinihigop na ng kasama natin yung lumang brake fluid dahil papalitan namin ng brake fluid na rin. .4 pala ang ginamit natin dito. At ayan nga yung mga hangin-hangin sa loob. At dahil nga paubos na yung hangin, at kailangan na natin bombahin at i-bleed na kagaya nito. Ayan oh, papalabasin na natin para lumakas ang preno. Yan, ganun lang ka simple mag-bleed ng ganitong preno. So ngayon ay matigas na siya, ay kailangan na lang natin linisin at ibalik yung mga takip na mga pinagtatanggal natin dito. Ayan, dito ay lininis na rin natin yan para walang tumagas dyan sa kanyang takip. So fast forward tayo ulit dahil medyo kumahaba na ang video natin. Ayan, ang bilis, di ba? Tapos na kagad. So mga cover na lang. At ako naman ay dito na ako sa keyline. Tanggalin lang natin yung taklob habang binabalik ng kasama natin yung mga flarings. So ito yung pang diagnose natin at kasama pang reset na rin. So ang pagre-reset ng mga Honda ay palabasin nyo lang yung error. Habang nagbibilang ay bigla nyong hugutin yung sakit tapos balik nyo lang ulit. So ganun lang pag-reset ng mga Honda ng mga ganito. So ngayon titingnan natin kung may error pa ba. At ayan nga, naka steady na yung kanyang indicator ng ABS. Ibig sabihin ay wala na siyang binabasa. Hindi niya na binabasa yung problema na nararamdaman niya. So ngayon ulitin natin, papalabasin natin. Ayan, titingnan natin kung babasahin pa ba yung error 52. So ayan, nag-steady lang siya ulit. Ibig sabihin ay successful yung gawa natin.
Yung error niyang pinalitan natin, ang error ng 52 ay ang kanyang modulator. So ngayon ay papatayin na natin ito at syempre ibabalik na natin yung mga cover nito para matapos na tayo at matesting na ng may-ari kung mamamalya pa ba yung ABS nya. So yun, tapos na natin kabit lahat ng bearings. Testing na natin. Ayan, hindi na nabiblink. Ayos na. Yan lang pinalitan natin yung modulator. Hindi naman yan dito dahil ang binabasa niya ay 52, yun ang linya doon. So ayos. Shout out kay sir. Thank you for watching my video.